Alam niyo ba kung paano nalalaman ng mga scientists kung parehas yung identity ng dalawang proteins? Well, simple lang naman, gumagamit sila ng Aucher-Lonit double immunodiffusion assay. Pero yung assay na yun, it typically takes 48 hours and medyo sensitive yung assay kasi nga we're handling protein. So mabilis silang ma-degrade. So we have to refrigerate yung samples while performing the assay. But fortunately, we also have another alternative. Instead of using protein sa klase natin, gumamit tayo ng inorganic salts. Ngayon, pag-uusapan natin, paano nga ba ina-analyze or paano ginagawa yung mismong assay? Alamin natin yan at ating talakayin sa Immunolab with Doc Nas. Hello mga kabayo! Welcome back sa channel kung saan ginagawa nating fun at relatable ang biology. This is Immunolab with Doc Nas at ngayong araw ay pag-uusapan natin yung ginawa nating experiment, the last experiment sa laboratory which is Aucher-Lonit. Isa itong double immunodiffusion assay. So usually, yung Aucher-Lonit ay gumagamit ng proteins. Pero sa laboratory activity natin, instead of proteins ay gumamit tayo ng inorganic salts. Ano ba yung advantage ng paggamit ng inorganic salts over proteins? Kanina, napag-usapan na natin na yung proteins ay mabilis ma-degrade at matagal yung kanilang pag-diffuse. Yung salts naman natin, mabilis yung diffusion nila kasi relatively smaller yung size nila. Bakit? Natutunan natin sa molecular biology na kapag gumagawa tayo ng agarose gel, for example, yung malalaking compounds or yung malalaking molecules, mabagal yung diffusion nila dun sa agarose. Pero yung maliliit, mabilis yung diffusion. Same principle lang sila dito sa ating Aucher-Lonit. Kasi gumamit din tayo ng agarose kung saan binutasan natin yung agarose at nagkaroon tayo ng different wells. Usually, dito sa gitnang well ay dito natin nilalagay yung ating antibody or antiserum. Dito naman sa mga outer wells na to, dito natin nilalagay yung mga antigens. Ngayon, since maliliit yung mga inorganic salts natin, mas mabilis yung observation period natin. So instead na aabutin tayo ng isang buong araw kung protein yung samples natin, kayang-kaya natin siya sa laboratory. Kasi sa lab natin na meron lang tayong 3 hours, about 60 minutes ay pwede na nating ma-observe yung similar precipitation lines na na-observe din katulad nung sa mga protein samples. So, ano nga ba yung precipitation lines na yon? So, usually, yung precipitation lines na yon, it will tell you whether merong full identity or parehas na parehas yung identity ng antigens, or kapag meron silang partial identity, ibig sabihin ng partial identity ay magkaiba yung antigens na yon but they share similar epitopes or similar chemical properties. At kapag non-identity naman, ibig sabihin, yung proteins na yon, they don't share similar epitopes and they don't have similar chemical properties. Kaya kayang-kaya or pwedeng-pwede nating pag-aralan to gamit ang mga inorganic salts. Tingnan natin yung mga nakita nating results. So, dito sa picture na to, dito natin makikita yung example natin ng full identity. Makikita natin dito na nag-create siya ng isang parang continuous arc, yung precipitates na nilagay natin. So this example here shows us full identity of the inorganic salt. So eto, ang example natin dito ay sodium chloride. So meron siyang full identity, ibig sabihin parehas na sodium chloride yung nilagay natin sa well na to at sa well na ito. Pero pag tinignan naman natin yung sunod na well, dito natin ma-identify or makikita yung different dun sa pattern. Instead na continuous yung line, nagkaroon tayo ng tinatawag nating spur. So this is the spur. Ayan. So etong red arrow na to shows us the spur. Ibig sabihin nito that these compounds here, yung ating silver nitrate at ang ating copper sulfate ay meron sila, they share similar chemical properties but they are different compounds. And lastly, dito naman natin makikita yung tinatawag nating non-identity. So kung i-enlarge natin itong picture na to, mapapansin natin dito na instead of just one spur, meron tayong two spurs na ma-observe. So mapapansin nyo yung precipitate ay parang nag-form ng criss-cross na line dito. So eto yung spurs or dalawang spurs na na-observe natin.
And it only tells us na silang dalawang compounds dito ay they are non-identical. Okay? Ibig sabihin, hindi sila nag-share ng similar chemical properties. Pag-usapan natin kung ano ba yung chemical properties na tinutukoy natin. So, dun sa ating partial identity, meron tayong silver nitrate at copper sulfate. Dun sa ating silver nitrate, yung silver nitrate natin, nagdi-dissociate siya into your silver and nitrate. Mapapansin nyo, yung charge ng silver ay positive 1, yung charge naman ng nitrate ay negative 1. Yung isa naman na antigen natin or isang compound ay copper sulfate. So kapag nag-dissociate or naghiwala yung copper sulfate, mapapansin nyo dito na yung copper ay may charge na positive 2 at yung sulfate naman ay may charge na negative 2. So ano nga ba yung sinasabi natin na similar yung chemical properties nila? Magkaiba naman yung charge nila. Yung silver ay positive 1, yung copper ay positive 2. Pero kung mapapansin nyo, kapag nag-dissociate yung silver tsaka yung nitrate, balance or equal yung charges nila. Similar with your copper sulfate. Kapag nag-dissociate sila, equal at balance yung kanilang charges. Yun yung similarity sa kanilang chemical properties. Now, let's check naman doon sa ating ammonium chloride at sa ating sodium phosphate. Kapag nag-dissociate yung ammonium chloride natin, mapapansin nyo na yung ammonium ay may charge na positive 1, yung chloride naman ay may charge na negative 1. Pero kapag nag-dissociate yung sodium phosphate natin, si sodium ay may charge na positive 1, pero yung phosphate ay merong charge na negative 3. Dito makikita nyo na despite na balance yung pag-dissociate ni ammonium chloride, kay sodium phosphate naman, hindi equal yung charges ng sodium tsaka ng phosphate. So, hindi siya balance. So, ibig sabihin, hindi nag-share ng similar chemical properties yung ating ammonium chloride at sodium phosphate. So, ganun lang siya kadali. Kapag identical yung ating mga proteins or antigens, sila ay magpo-form ng isang continuous na precipitate at walang spur. Pero naman kapag sila ay may partial identity, ibig sabihin nag-share sila ng epitope at similar chemical properties, isang spur lang yung ma-observe natin. So kapag naman non-identical, magpo-form sila ng dalawang spur. Bakit? Kasi hindi sila nag-share ng similar epitopes at hindi din parehas yung kanilang chemical properties. So sana madami kayong natutunan about Auchterlonie at kung meron kayong mga katanungan, comment down below. At kung nagustuhan nyo naman yung video na to, don't forget to click like and subscribe to my channel. Thank you!